nangyari sa'yo? Bakit may pasa ka? Nakipag-away ka ba? Halika sa bahay, gagamutin natin yan. Iwan mo na ako. Kung yan ang gusto mo, diyan ka na lang mag-isa. Sige, iwan mo ako. Akala mo natatakot ako? Akala mo kailangan ko kayo? Mabubuhay akong mag-isa kahit wala kayo. Sa ipinapakita mo yan, lalo mo lang pinapatunayan na duwag ka talaga. Ayaw mong makita ng ibang kahinaan mo. Dahil takot kang pagtawanan? Kaya masamang ugali mo eh. Dahil pinagtatakpan mo ang kaduwagan mo. Hindi totoo yan! Palibhasa kasi, lumaki kang mayaman. Kaya hindi mo naiintindihan kung paano ang totoong masaktan. Konting pasalang, umaaray ka na. Paano pa kaya kung buong kaluluwa mo, bugbog sarado na? Pero kahit maranasan mo yun araw-araw, hindi mo pa rin maiintindihan. Dahil duwag kang harapin ng totoo. Maswerte ka nga at ipinanganak ka sa mayamang pamilya. Pero kapag nawala ito, ano pang meron ka? Wala na, Michael. Wala ka. Maniwala po kayo. Talagang linig na pang nanay ko. Nakilala mo ba yung sinasabi mong lalaki na kumuha sa nanay mo? Opo. Yung lalaking may totoong windmill. Eh, yung mukha, nakilala mo ba? Hindi po eh. Basta natatandaan ko lang po yung tattoo niyang windmill. May hinala ka ba kung sinong pwedeng gumawa nito sa nanay mo? May alam ka ba ng mga kaaway niya? May gusto ka ba kay Takbo? Ano naman ikinagusto mo sa kanya? Eh ikaw, bakit ka sumama sa kanya? Wala lang. Dahil masarap siyang kasama, hindi ba? Hindi ah. Alam mo, si Taco ang taong walang pagkukunwari sa katawan. Mabait. Naiintindihan ang feelings ng iba. Kung akala mo sa akin, nababaitan sa kanya, nagkakamali ka. Di ba magkasing edad lang kayo ni Taco? Oo. Ano naman kung magkasing edad kami? Mas malawak siya mag-isip kaysa sa'yo. Ano palagay mo sa akin? Isip bata? Hindi ako nagsabi niyan. Sobra ka na ha? Masyado ka ng kampi sa crush mo. Kung tapos ka na, iligpit mo na yung kinainan mo. Hindi pa siguro makakabalik si Taco. Magpapahinga muna ako. Akala mo, mas magaling sa akin yung takbong yon? Pero ako mas magaling, mas matalino, mas mabilidad. Bakit hindi na nakikita ko? Hindi yan sinasabi, ginagawa, ipinapakita. Tigilan mo nang ang kakataas ng sarili mo. Lalo mo lang pinapatunayan sa akin na mahina ka. Duwag! Bakit lahat sila? Si Taco ang gusto nila. Bakit hindi ako? Kailangan mong matutong mamuhay ng malayo sa nanay mo. May bago ka ng buhay ngayon. Pero po! Ikaw ang napipisil kong bumalik sa akin balang araw. Po? Ikaw ang papatakbo sa kumpanyang ito. Kaya kailangan kitang proteksyonan. Yan ang gusto ko at yan ang gusto ng Halloween. Hindi ako papayag. Hindi! Mr. President. Kanina pa dito yung tao. Ano nangyari? May aksidente, Mr. President. Anong aksidente? Si Sonia, nahulog sa bangin. Ate Celine, hanggang ngayon daw hindi pa daw bumabalik sila Taco at Michael. Mismo, ayun nga si Ma'am Irene tsaka si Mr. President, para mga unggoy na po yan sa kakahintay dun sa dalawa. Kayo naman dyan, take niyo pa radyo sa dami ng side comments. Doon na nga kayo sa labas magchismisan. Eh, ba't nga ba hindi pa sila bumabalik hanggang ngayon? Ate, hindi ka ba nag-aalala? Pag nag-alala ako, may mangyayari ba? Uuwi ba sila agad?
Hayaan mo na mga matatanda mag-alala sa kanila. Basta ako, mag-aaral. Tapos ang kwento. Alam mo ate, sobra na yung pag-aaral mo. Minsan OA ka na. OA na kung OA. Ganito talaga kapag may pangarap ka. Anong pangarap? Gusto ko maging tagapamahala ng negosyo natin. Ano? Yung bread factory? Oo. Hala, babae ka kaya? Hindi pwede. Di ba sabi ni Harmony, mga lalaki lang nagiging presidente ng kumpanya natin? Pwes balang araw, magbabago yun. Hindi sina Michael o si Taco magtatagumpay, kundi ako. Oh, tagapamahala pa lang ng negosyo ang gusto mo. Masyado naman atang mataas ang kumpiyansa mo sa sarili mo, Celine. Anak mo ako, Ama. Hindi ba dapat naniniwala ka sa akin? Naniniwala naman ako sa iyo eh. Ang tanong, meron bang ibang taong bukod sa akin na naniniwala sa iyo? Kailan ba kinilala ang kakayahan ng mga babae sa kumpanya ng ama mo? Pwedeng magbago ang lahat. Kailan? Pagputi ng uwak? Isipin mo nga, bakit ba gustong-gusto nila akong magkaroon ng anak na lalaki? Ayokong masaktan ka. Ayokong umasa ka sa isang bagay na hinding-hindi naman mangyayari. Kung mangangarap ka, sana yung pwedeng matupad. Gaya ng pinangarap nyo. Nagpakasal kayo sa lalaking may pera para guminawa. How dare you! Ako ang ina mo. Baka nakakalimutan mo. Hindi ko yung nakakalimutan, Ama. Paano ko kaya makakalimutan ang isang inang pabaya? Kayo ang dahilan kung bakit nag-gay si Michael. Ano sinasabi mo? Ano alam mo? Nandun siya sa labas nung gabing namatay si Harmony. Nasa labas? Ituloy mo sinasabi mo. Sige, ituloy mo! Hindi ko alam kung ano talaga nangyari. Pero para kay Michael, kayo ang dahilan kung bakit namatay si Harmony. Taco! Sir Henry? Nasaan si Michael? Ang nanay ko po, Sir Henry, nawawala. May kumuha po sa kanya. Isinakay po siya sa sasakyan. Saan siya nagpunta? Nasaan si Michael? Bakit wala siya dito? Tulungan niyo po ako, Sir Henry. Hanapin po natin ang nanay ko. Wala akong pakialam sa nanay mo. Nasaan si Michael? Nasaan ang pera ko? Ha? Walang iya kang bata ka. Pagpasa mo naman ang sa nanay mo, buwisit ka. Saan mo nilagay ang pera ko? Ha? Umamin ka na! Ha? Bata ka! Akin na yung pera mo! Tay, tama na po! Ayoko na po! Tama na po! Huwag ka talaga. Aminin mo yan sa sarili mo. Yung pera ko! Iset! Pera mo, ha? Asa na pera mo? Ha? 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 Umamin ka na! Papatayin kita! Ka na! Michael? Sino may gawa sa'yo niyan? Ha? Sabihin mo sa akin kung sino. Huwag ka nang umiyak. Nandito na ako. Ipagtatanggol kita kay Tinay. Ang pera ko ay namas mo! Kaya aga-aga nang bumutaw pa rin may baka. Cardo?
ikaw ba nagpatuloy kay Michael dito? Oo, dito ko yung pinatulog. Saka binilang ko po ng pagkain niya na masarap. Saka binilang ko po yung sa karinderya. Salamat. Huwag kang mag-alala, babayaran kita ng buo. Dahil sa pagkukup mo kay Michael dito. Maraming salamat to, Sir Henry. Oo, salamat to. Salamat. Si Sonia, yung labandera na nanay ng batang kaaway mo na si Kako. Gusto ko tulungan mo siya ngayon. Hindi, walang problema yan. Yaman, yaman yan.